Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo, My question is, Itatanong ko lang ho. I just want to ask, Tatanong ko lang po kung I'm ready. Sasagutin ko kayo. Pero kung gusto mo ng kompletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Ang ating ipinangako, yung pagpapatuloy nito ng mga pang-ebidensya o mga patutoo na yun pong nasa Bibliang salita ng Diyos ay totoo sa external sources, sa labas ng isang tao. Kasi po, kaya natin to pinag-uukulan ng panahon. Gaya po ng pinangako ko sa inyo, kung natatandaan ninyo, meron po tayong sinusuri ng mga aklat. Inuna lang natin ang Biblia, pero susuriin natin yung mga religious book na pinagbabatayan ng iba't ibang mga relihiyon, kagaya ng mga Vedas ng mga Indians, tapos yung Book of Mormons ng mga Mormons, yung libro ni Shiogi Effendi ng Baha'i Faith, yung isinulat ni Baha'u'llah ng kanyang pamangkin. Lahat ng mga sinasabi nilang sacred books of religion, yan po'y isa-isay nating pag-aralan dito sa lugar na ito. At napag-usapan po natin, unahin lang natin ng Biblia, na hahanapan natin ng patutuo sa Biblia. Kung talagang ang salita ng Diyos ay totoo at ang magpapatunay yung kalooban ng tao mismo, na umpisahan na po natin doon. Ang isusunod natin ngayong sana nung nakaraang mga gabi, kung ano ang outside pang patutuo, bukod sa kalooban natin sa ating experience, meron pa bang ibang patutuo na nagpapatunay sa atin na ang salita ng Diyos sa Biblia ay totoo? Bagaman nabasa na po natin yung salita, yung garantiya na ang salita ng Diyos ay subok, walang bagay na hindi mangyayari, dapat mabasa po natin yung katuparan ng sinabi na yon. For us to be convinced that really the Word of God have gone the test of time and every test that is possible to prove that it is really the truth. Kaya, umpisahan po natin ngayong gabi ang muling pagtunghay sa kasulatan para mapatunayan natin kung talagang gaya ng sinasabi ng ibang mga pananampalatayang lumalaban sa Biblia, na hindi naniniwalang buo sa Biblia, para ang layunin natin, maliwanagan nila yung ating pananampalataya sa Biblia. Ating inaalam sa pamamagitan ng Biblia kung itong ang Biblia ay kagaya ng kanilang paniniwalang mali-mali ang Biblia. Kontra-kontradiksyon ang Biblia. Meron pa pong mga ibang mga sekta, kagaya ng Pentateuch believer. Hindi sila naniniwala sa mga aklat na isinulat ni San Pablo. Hindi sila naniniwala sa mayor parte ng bagong tipan, mula kay Mateo hanggang Apokalipsis. Ang tanging pinaniniwalaan nila yung 5 aklat ni Moises, from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yung Pentateuch na sinasabi. Pentateuch believer sila. Kahulugan po kasi ng Pentateuch, from the word penta, ibig sabihin 5, kaya 5 aklat yun ni Moises. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at saka Deuteronomio. Yun lang ang pinaniniwalaan nila. At tayo ay nandun sa defensive side sa mga taong nagpapamali sa Biblia.
Ngayong gabi, atin pong liliwanagin sa pamamagitan ng kasulatan kung meron bang mga external proof outside of the Bible and outside of our heart na nakakapagpatutuo sa atin na ang Biblia ay totoo. Ang kanyang salita rito sa Biblia ay totoo. Unang-una natin pinag-aaralan dito yung salita ng Diyos. Kasi ang Biblia ay compilation ng mga salita. May salita ang Diyos, may salita ang anghel, may salita ang kerubin, may salita ang tao, mayroong salita ng taong hindi sumasampalataya, may salita naman ng taong mananampalataya, mayroong salita ng tao rito na nag-aalinlangan, may salita rito ng tao na lumalaban sa katotohanan, mayroong salita rito ng tao na nagkakamali ng paratang, mayroong rito salita ng hayop. Sa Biblia may salita ng mga punong kahoy at mga halaman. Kung ang isang magbabasa hindi niya alam na pag wari-wariin ang mga bagay na ito, maipaparatang niya sa Diyos na yung mga ibang sinasabi sa Biblia ay mali. Dahil hindi niya na-distinguish kung yun nga ay salita ng Diyos o salita ng tao na sumasampalataya o hindi sumasampalataya o taong kalaban ng Diyos ang nagsalita. Yan po ang atin layon sa paksang pinag-aaralan natin ito. Umpisahan na po natin. Mayroon hong pamantayan para makilala mo yung salita ng Diyos Doon ho sa San Juan, mayroong ganitong pangungusap ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus, para ang taong ayaw maniwala, hindi sumasampalataya, maniwala, sinasabi ko sa inyo bago pa mangyari. Para kung mangyari na, ay magsisampalataya kayo. Therefore, ang Biblia po, isa sa mga panuntunan ng pagkilala sa salita, kung ito'y sa Diyos, yung salita ng Diyos mayroong pagpapauna Ipinapauna na para kung maganap, sumampalataya kayo. Ang katunayan, maging kay Isaias, mayroong ganyang pangungusap ang kasulatan. Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko, bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ayun. Sabi ng Diyos, bago pa malitaw, sinasaysay ko na sa inyo ang mga bagay. Para nga, kung halimbawa lumitaw na, nangyari na, wala ka nang maidahilan na hindi ka naniniwala sa Diyos. Kasi wala namang may kapangyarihan na magsaysay ng hinaharap. Walang taong nakakaalam ng hinaharap. Yung mga nanghuhula, tsamba-tsamba lang yun. Di totoo yun. Kung to talaga yung mga huhula, totoo sinasabi. Pagka 100 million na yung tatamaan sa loto, bakit ikaw hindi tumaya kung alam mo talaga mangyayari? Kung alam mo talaga yung hinaharap. Yun hula-hula lang ng mga tao. Anong karapatan mong sabihin sa kapwa ang mangyayari bukas? 27 ng Kawikaan. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ang sabi ng Biblia, huwag mo ang wikang ipaghahambog ang kinabukasan. Kasi hindi mo naman nalalaman ang ilalabas ng ibang araw. Yun ang sabi sa kasulatan. Kaya, kung kayo po ay mag-iisip, tayo'y mag-iisip, walang karapatan o kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa tao para malaman yung kinabukasan. Yung kinabukasan, yung bukas na mangyayari bukas. Ang bukas po, yan ang pinakamalapit na hinaharap The nearest future is tomorrow. The changing of a day. Yan ang maaaring alam mo mangyayari after an hour. Ako, naguguni-gunita ko after an hour. Ngayon, after an hour, matatapos tayo rito. Tapos, magkakaroon tayo ng open forum. Yun ho ang alam ko. Alam ko yun dahil hindi naman bukas yun, ngayon yun Pero, yung bukas,
What will the next 24-hour period of your life reveal? You do not know. Sabi ng Diyos, huwag kang maghambog sa kinabukasan. Hindi mo nalalaman kung anong ilalabas ng araw na sumusunod. Ang katunayan niyan, pinatunayan niya ng isa sa mga inspired writer ng Bagong Tipan na si Santiago. Pakinggan niyo naman ang sabi ni Santiago sa salita rin ng Diyos. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Hindi nyo alam ang mangyayari bukas, sabi ni Santiago. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sabi ni Santiago, hindi nyo alam ang mangyayari bukas. That was categorically said. And that's an inspired statement of James. Kaya, wala tayong maitututol doon. At katunayan, wala namang makatututol na tao na hindi naman niya talaga alam ang mangyayari bukas eh. O, meron ng tao, ang expectation niya bukas, ganun ang gagawin niya, meron siyang ganito, meron siyang ganon, bibili siya. Yung pala hindi niya alam, hindi na siya makakabili. O, hindi niya alam, siya pala kukunin na ng Panginoon dun sa gabi na yon. Ayun. Kaya po, sa puntong ito, gusto kong ipaunawa sa inyo, Diyos lang ang may kapangyarihang magsabi nung mangyayari bukas. Sabi ni Kristo, bago pa mangyari, sinasabi ko, upang kung mangyari na, magsisampalataya kayo. Ayan. Diyan natin i-test ang Biblia. Bakit? Kasi kung kapareho ang Biblia ng Vidas, ng mga iba-ibang aklat ng pananampalataya na meron silang mga sinasabing pauna pagkatapos napapatunayang totoo at nangyayari. Ayan. Kailangan, they must possess the same quality. If we have learned, o halimbawa, matututunan natin sa Biblia ngayong gabi, meron nga palang mga bagay, hindi pa nangyayari, sinabi na ng ating Panginoong Jesus. Siguro, katiwa-tiwalang masasabi natin ang salitang sinabi ni Kristo. Dahil yun ay salita ng Ama na nagsugo sa Kanya. Ito ngayon po ang isa sa mga sinabi ng Ama na sinabi ni Kristo na nangyayari. At patuloy pa rin nangyayari. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo 24, Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ang sinasabi po rito ni Kristo ay isang bagay na mahirap paniwalaan nung kanyang panahon. Bakit ko po sinabing ganon? Itataas lang po natin ng isang talata saka natin itutuloy something na hindi ka panipaniwala. At hanggang ngayon, meron po hindi naniniwala dito eh. Pakinggan nyo. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Tuloy. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Merong garantiya munang ginamit si Kristo eh. Ang langit, ang lupa, lilipas. Ang mga salita ko, hindi lilipas, sabi niya. Tungkol sa araw at oras na yaon, tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Dito, sinasabi niya na lang yung pinakamatitindi na eh. Kahit mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kung papansinin niyo ang pangungusap na ito, pag ginagamit yung salitang kahit, matataas na ng grado yung sinasabi, pero mas maliliit pa ron. Alam ba ng huwes, alam ho ba ng siyentipiko, ng mahistrado? Sometime in the past, a famous scientist ay humula by 1996.
to the year 2000, sasabog daw ang mundo sa matinding init. Ayan. Sabi naman ni yung famous na pinaniniwalaan ng iba na parang ginawa na nilang Diyos. Sabi ni Nostradamus, by 1994, magkakaroon daw ng Third World War. 1994, lagpas na yon. Hindi na totoo yon. At by the year 3025, if I remember it right, dun daw matatapos ang mundo. Kaya napakarami ng futile attempt para hulaan na matatapos ang mundo. Sabi naman ni Charles Taze Russell na nagpundar ng Saksi ni Jehovah, matatapos daw ang mundo 1919. Nagkamali siya, hinulaan niya uli 1923 raw. Namatay na siya, hindi natapos ang mundo bago nag-1923. Yung naiwan ni Charles Taze Russell sa Saksi ni Jehovah, humula na naman uli by 1975 daw, matatapos na ang sistema ng mga bagay. Kaya nung 1975, napakaraming Saksi ni Jehovah sa Amerika ang huminto dahil hindi natapos ang mundo noong 1975. Doon sa mga inihuhula ng mga tao, isa sa mga pruwebang pinanghahawakan kung totoo, ang paunang salita ni Jesus. Sabi ni Jesus, na galing sa Diyos, tungkol ka sa araw at oras na yon, walang makaaalam. Kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na ang anak, kundi ang ama lamang. Ayon. Kaya nga kahit sino manghula, sira eh. May manghuhula na naman uli. Noong 1988, hinulaan ng mga born-again movement dito. Matatapos na raw ang mundo, 1988. I don't know if it was October or November of that year. Sabi nila, ang mundo raw matatapos na. September. Awa ng Diyos. September. Awa ng Diyos. 1988 yun, ano? 88 yun? 89. 89. Hindi pa rin natatapos ang mundo. Tapos, hinulaan na naman ng Koreano uli. Bang Ikha. Si Bang Ikha. Intay sila ng intay. Alas 12 raw, maghuhukom na. Nung mga bandang alas 12:15, naliligalig na yung mga tao, wala pang hukom eh. Sabi nung kanilang puno dun sa Cubao, na traffic lang, sabi. Hanggang umalauna na, at awa ng Diyos nakatapos na yung taon na yon, ayon, hindi rin naman naghukom. Kaya, tama yung sabi ni Kristo eh. Maraming lilitaw, bula ang propeta, ililigaw ang marami. Pero tungkol sa araw at oras na yon, walang makakaalam noon, sabi ni Kristo. Kaya kayo, mga kapatid, kung naniniwala kayo sa Diyos, na siyang nakakaalam nung hinaharap, pinakikita talaga ng pangyayari na maraming nanghuhula, hindi totoo eh. Talagang sabi ni Kristo, walang makakaalam. Wala nga. Kaya, yung sinasabi sa Biblia na yung tungkol sa oras at sa araw ng paghuhukom, walang makakaalam. Isa yan sa mga pruweba na may paunang salita ang Diyos na nagaganap. May manghuhula eh. May lilitaw bula ang propeta 24 36 ito eh. Ipinagpauna, lilitaw bula ang mga propeta. Yung propeta kasi humuhula yun eh. Hula sila ng hula. Nauwi nga sa kahuhula, hula lang ng hula. Puro hula, walang katuparan. Ganyan ang mga hula ng bula ang propeta. Kasi ina-anticipate ko, totoo yung sabi ng Diyos, maraming lilitaw, bula ang propeta. Ililigaw lang ang marami. Huhula, hindi totoo. Yung propeta kasi humuhula. Kagaya no end of the world. Ginarantyahan ni Kristo eh. Walang makakaalam eh. Tama, it stands up to this day. It stands up to this day. No human being nor an angel can say that he have known the exact date, the day and the hour of the end of this age. Wala pa niyan hanggang ngayon. And I will dare anyone who will dare to tell me
that the end of the world will come in the exact date that He will tell us. Hindi ako naniniwala. Hahamunin ko siya. Sabi ko nga kay Payawal, nagdiskusyon kami sa Guagua 1971. Doon sa Santo Cristo ng Guagua, pinapawisan siya. Enero 1, alas 12:01, Linggo, 2001, 2001, puro uno dadating si Jesus. Sabi ko sa kanya, Mr. Payawal, dadating yung 2001 kung pareho pa tayong buhay. Patutunayan ko sa yung hindi totoo hula mo. Kaso namatay na siya. Nung pag-aralan ko, yung palang Enero 1, 2001, alas 12:01, aba yung pala hindi linggo't Lunes. Hindi ba totoo mga kapatid, pag alas 12 na, iba na araw? Oh. Tingnan mo, tinignan niya kasi, siguro hindi niya naiisip yon. Pag alas 12:01 na, hindi na linggo, Lunes na. Ang totoo sa Biblia, hindi iniintay ang alas 12. Sa Biblia, pag lubog ng araw, ibang araw na yon. Ang reckoning ko sa Biblia, pag lubog ng araw. Halimbawa, yung mga Sabadista, ganun ang gawa nila. Pag lubog ng araw ng Biyernes, mangingili na sila noon dahil Sabado na yon. Ayan. Kasi sa Biblia sa kalendaryo Ebreo, nag-uumpisa ang panibagong araw pag lubog ng araw. Ayan. Doon ang umpisa ng panibagong araw. Kaya kung lumubog siya ng alas 6, yung alas 6 ng Biyernes, Sabado na yon. Ayan. Kaya napatunayan ko, pati yung si Payawal, di rin totoo. Ngayon, kung meron panlilitaw na magsasabi na alam niya ang oras at eksaktong oras at araw ng paghukom, lalaban ako. At siguro kung loloobin ng Diyos na ako'y mamamatay na bago dumating yung sinasabi niyang oras, iiwang ko. Kasi lahat naman po itong ginagawa natin dito, nakatape ito Ako naninindigan kasi sa Biblia. Walang nakakaalam nun. Isa yan sa mga primaryng hula ni Kristo na sinabi niya bago mangyari. Maraming nagtry na humula, nabigo na silang lahat. Mga dakilang pundador ng mga relihiyon, nabigo na sila lahat. Ayan. Ngayon, meron pa bang sinabi si Kristo na we can say beyond reasonable doubt na talagang tested by time? Hindi pwedeng pabulaanan ng kahit na sinong gustong magpabulaan. Kahit sino sa inyo ngayong gabi. Patutunayan ko na wala hong makakapagpabulaan sa sinabing ito ni Kristo 2,000 years ago na hanggang ngayon nananatili na isang katotohanan ang bagay na ito. Sabi ni Kristo ganito. Sa 17 ng Lucas, merong ganitong pagpahayag si Jesus. 26 patuloy hanggang 30. Ganito ating mababasa. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Meron palang nangyari sa kaarawan ni Noe. Sinasabi ito ni Kristo sa mga Hudyo na hindi naman nakaalam nung nangyari sa kaarawan ni Noe. Miski tayo ngayong nakikinig sa auditorium na ito, hindi naman tayo nabuhay nung kaarawan ni Noe. Pero, we can have a taste of the days of Noah in our times. And we can glimpse through the past through this prophetic vision of our Lord Jesus Christ. Sabi niya sa mga Hudyo, papaatras ito, sabi niya sa mga Hudyo, kung paanong nangyari sa mga kaarawan ni Noe. Paatras yun, ha? Kasi nakatapos na yung kay si Noe nung dumating si Kristo, tapos na yung paarawan ni Noe. Kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, gayon din naman ang mangyayari, future na ito, sa kaarawan na mahahayag ang anak ng tao. Kaya it encompasses the past and transcends to the future. Yung salitang ito. May nangyari pala sa mga kaarawan ni Noe na nakalipas na nung sinasabi yun ni Kristo, at yung nangyari na yun ang mangyayari rin sa kaarawang mahahayag si Kristo. Hinaharap naman yon.
At miski tayo, hinaharap din natin yun dahil hindi pa naman nagpapakahayag si Kristo. Hindi pa siya bumabalik. Alin yun? Oh? Alin yun? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ayan. Ang sabi ni Kristo, nung panahon ni Noe, ang mga tao nag-aasawa, pinag-aasawa, kumakain, umiinom. Ngayon, pag pilosopo makakabasa nito, bakit? Meron bang panahong ang tao hindi kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa? Meron bang panahon noon? Sa lahat naman ng panahon, ganun ang gusto ng tao. Pero ito po, extraordinaryong pangyayari. Noteworthy. Na ano ibig ko sabihin noon? Kapansin-pansin. Na nung panahon ni Noe, ang tao ang hilig-hilig sa pagkain. Kain ng kain. Inom ng inom. Nag-aasawa, pinag-aasawa pa. Nag-aasawa na sila ng kusa, pinag-aasawa pa sila ng mga nakapaligid sa kanila. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Hanggang sa pumasok na sa daong si Noe, dumating ang paggunaw, nilipol silang lahat. Something is noteworthy sa deklarasyong ito ni Kristo. Bukod na lang yung sambahayan ni Noe, ang hindi kapareho nung kanilang kapaligiran. Sila ni hindi nanganganak. Oh, biro mo, for 120 years ginagawa ni Noe ang daong. Hindi nagkaanak yung mga anak niya. May mga asawa na sila. Nung utusan sila ng Diyos gumawa ng daong, wala silang anak for 120 years. Pending the construction of the ark. Hindi sila nanganak. Pwede naman silang manganak. Actually, pagkatapos ng baha, nung diluvyo universal, nanganak sila. Pero before the baha, hindi sila nanganganak. Hindi sila kapareho nung kanilang paligid. Anakan ng anakan, nag-aasawa, pinag-aasawa, kainan ng kainan. Ganon din ang nangyari kay Noe, ganon din ang mangyayari sa kaarawan ni pag malapit ng mahayag si Kristo. Pagmasdan nyo ngayon kundi ganyan ang mundo. Kumakain, umiinom. Kain ng kain. 24 hours. Wala na, hindi na natutulog ang tao, kain lang ng kain eh. Kaya pagmasdan mo maraming tao ngayon, lalaki ng tiyan. Meron talaga masyadong malaki na lalaki, kapansin-pansin eh. Malaki pa sa kagampang buntis ang tiyan ng lalaki. Bakit? Wala na pong tigil sa kakakait-kainom eh. Kain ng at tinan mo, ang makakain ngayon, ang dami. Ang dami. Bituka ng manok, paa ng manok, ulo ng manok, liig ng manok, barbecue, dugo. Naku po, maniwala ka. Lahat na iba-barbecue ngayon. Isipin mo, sometime ago na iba-barbecue ba yung dugo? Ngayon binabarbecue na yun. Pagkatapos, may fish ball, may squid balls. Marami kinakain. At ang karamihan, junk foods. Mga pagkaing nagbibigay sa tao ng stress. Nagbibigay sa tao ng pagiging malikot ang isip at katawan at kamay at lahat ng bagay sa kanyang pagkatao. Nagiging malikot sa aparato ang tao dahil doon sa kanya kinakain. Tanong nyo sa mga siyentipiko. Our food, the food that we take into our body influences our character, our being. Because literally, we are what we eat. Diba? Tayo yung kinakain natin. Yun ang kawikaan ng siyensya. We are what we eat. Pag ang kinakain natin, puro karne, tingnan nyo, pag ang tao puro karne, mainit ang ulo. Puro acid kasi yun eh. Pag ang tao puro karne kinakain, mahilig sa laman. Kaya anak ng anak, asawa ng asawa. Hindi nga makontento sa dalawang asawa eh. Meron akong tinanong, nakailang ka ba akong asawa?
Siguro ikaw 169, brother. Sabi ko, hindi mo pa inustong 180, sabi ko. Alanganin eh. Biro mo, 169, ang tindi nun. Di, tama-tama yung sinasabi sa Biblia. Ano sabi sa Biblia? Ang hilig ng tao mag-asawa, kumain, uminom, nung panahon ni Noe. Yun din ang mangyayari sa kaarawang mahahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan nyo, itutuloy natin ang binabasa natin. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, Ako po. sila'y nangagtatanim, Oh. sila'y nangagtatayo ng bahay. Yan ang abalang-abala ang tao dyan. Sa panahon ni Lot, kung kailan susunugin na ng Diyos ang Sodom at Gomora, ang mga tao naman, tayo ng bahay. Kaya ngayon, usong-uso rin yan eh. Mga condominium. Kaya pagka nagkagulo, may pandemonium sa condominium. At nung panahon ni Lot, kagaya rin nung panahon ni Noe, nagtatayo ng bahay, bumibili, nagbibili, buy and sell. Buy and sell. Ang tao, hilig sa pagkakakitaan, pera. Tapos, nagsisipag-asawa rin, nagsisikain, nagsisiinom din. Yun din ang mga nangyayari. Kung i-assess mo, ang hilig ng tao, puro material. Puro pang mundo, pang sanlibutan. Kain, inom, bili, tayo ng bahay, nagtatanim pa. O bakit nagtatanim? Kasi, nagpapaganda sila, clean and green. Buhay ng ilog Pasig. Kasi nakikita nila ang distraction Papunta sa distraction. Umaagap sila. Ganun ang ginawa sa panahon ni Lot. Ng mga tao nagtatanim. Pero, ano ibig sabihin? Tuloy. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Yun din ang mangyayari sa ating panahon. Sino ngayong siyentista? Sino ngayong ekonomista? Sino ngayon na mataas na tao, anuman ang kanyang tungkulin, makakatutol doon sa sinabi ni Kristo. Na yun ang nangyayari sa malapit na paghayag ng anak ng tao. Kainan talaga ngayon ng kainan, inuman ng inuman, nag-aasawa, pinag-aasawa, nagtatayo ng bahay, nagtatanim, nagbibili, bumibili. Yan ngayon ang hilig ng tao. Yan ang mga pinanggalingan ngayon, ang sari-saring kasamaan sa buhay. Yang mga kompetensya de negosyo, napakalaking nagagawang perwisyo niyan sa mundo. Biro mo, 16 na truck nakaparada. Kompetensya yung mga bus nakaparada, 16, magkakatabi. Tigatlo lang ang pasahero, habulan ng habulan sa highway. Kaya matraffic dahil sa kompetensya sa negosyo Dahil sa pera, nagparami ng mga kompetensya naglisaw ang mga jeep, mga taxi. Kung yung ba, kooperasyon ang ginagawa. Sige, pare, magpapuno ka muna, saka ako na paandarin tong akin. Sabay-sabay, andar yung 16 na bus. Sabay-sabay na umaandar yung gasolina, nauubos. Wala namang pasahero, kompetensya, habulan pa sa highway yan. May konti, banggaan pa yan ganyan din naman yung kompetensya sa negosyo. Lahat ng bigas, papakyawin ng isang tawag doon, multinational. Lahat ng bigas. Lahat ng bigas nasa kanya. Gagawa siya ng fertilizer. Para yung bigas mapunta sa kanya, siya magsusupply ng fertilizer. Saka ng mga binhi, mga kimikal. Pag nasa kanya na ang bigas, bibili niya lahat. Ikaw meron kang konti, magsasaka. Hanggang kailan lang tatagal yun? Sa kanya, milyon-milyon kaban.
Pag wala na kayong bigas, ilalabas ngayon niya yung bigas na binili niya ng 5 piso 1 kilo, bebenta niya ngayon 25. O, gutom kayo, mga maliliit. Yung malalaki, kain ng kain. Walang tigil ng kakain. Tingnan mo mga restaurant, puno, araw-araw, puno. Punta ka sa mga mall. Punta ka sa lahat ng mga lamunan. Lamunan ng tao. Talagang lamon, hindi kain, lamon. Tutupad lang yung sinabi ni Kristo na yung salita ng Diyos, totoo talaga yon. Sinasabi niya bago mangyari. Isa sa sinabi niya, yung takbo ng pamumuhay ngayon ng tao. Maraming negosyante, bibili, nagbibili. Maraming kumakain, mga food chain, 24 hours. Sabi ko nga, practically, the world now does not sleep. Hindi na natutulog ang tao ngayon Ha? Pagdating sa mga bagay na panlaman, hindi natutulog, laging may gising. Nung panahon ko nung kami nagbibinata pagdating ng alas 7, alas 8, sarado na yung mga, alas 4, sarado na mga department store ngayon may midnight sale pa may 24-hour pa Kaya, to sustain the needs of the demands of the people, nakain ng kain, inom ng inom, walang tigil na. Meron nga magdamag mag-inuman Pag umaga, langon-lango na. Pare, kaya mo pa pare? Oo, pare, pwede pa. Sige, pare. Sige pa, pare. Huh? Pareho na nananaginip sa ibabaw na lamesa, inom pa ng inom Oo, di ba? Iba-iba naman ang inom ngayon. Sardinas na sardinas lang, malilito ka sa dae. Ang dami. Puro lalamunin yan May tigil ba tao sa kain? Kayo, tumitigil pa ho kayo? Wala, pagkakain ng almusal meron siyang butong pakwan Kaya mapapansin mo ngayon ng tao, napakarumi na ng kanyang internal organs, mabaho ang hininga ng tao. Karamihan. Marumi na kasi Alam niyo yung palang foul smell, galing yun sa loob Bakit? Imbis digestion ang nagte-take place sa bituka pagkabulok. Kasi because of the combination of foods, hindi tama. Kung may doktor sa inyo, maiintindihan ang sinasabi ko. Pinag-aralan ng mga doktor yan Kaya, ako naniniwala yung sabi ng Biblia, totoo Totoo. Eto pa, isang sabi niya, na sa Biblia mo lang naman mababasa ito, hindi mo naman mababasa ito sa iba Sa libro ng mga ni Shogi Effendi, wala ito Sa Vidas, wala rin ito Alin ito? Basa. Alamin mo ito. Datapwat, alamin mo ito, Na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Tama ho ba yun? Karamihan sa tao ngayon, maibigin sa sarili. I love my own. I love myself. Tama hindi? Ayaw ho kayong pumayag? Marami ngayon, maibigin sa sarili. Learning to love yourself is the greatest love of all. Tamo? Kinakanta pa The greatest love of all daw is to love yourself. Ang sabi naman ni Bonifacio ba nagsabi? Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, kundi pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. Yun sometime in the 1800, ang pinakadakilang pag-ibig noong 1800, ibigin ng lupang tinubuan. Noong panahon naman ni Kristo, 2,000 years ago, ang pinakadakilang pag-ibig ito, basa. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ayun. Wala nang dakilang pag-ibig kaysa rito, sabi ni Kristo. Na ibigay niya ang kanyang buhay ng isang tao dahil sa kanyang kaibigan. Ako ikay inyong kaibigan, sabi niya sa mga alagad. Binigay nga niya ang buhay niya. That is the greatest love of all. To offer your life for the sake of your friends. That was 2,000 years ago.
100 years ago, the greatest love of all is to die for your native land. 100 years later, learning to love yourself is the greatest love of all. Ayan. Tamang-tama yung sabi ni Kristo, no? Sa mga huling araw, alamin mo ito, magiging mapanganib ang panahon. Bakit? Ang tao maibigin sa kanyang sarili. Ang pinakamatinding panganib sa mundo, tao. Naniniwala kayo, pinakamatinding panganib sa mundo, tao, mahal ang sarili. Oh, yun ang sabi sa Biblia. Darating ang panahon, sa mga huling araw, ang tao maibigin sa sarili. Kaya nga mapanganib ang panahon ngayon eh. Ang mahal lang ng tao, sarili niya eh. Hindi baling matapakan ka sa mukha, basta't siya lang ang maginhawahan. Tuloy. Maibigin sa salapi. Yan, ako, yan ang isa sa mga panganib ng ating panahon. Ang tao matakaw sa pera, maibigin sa salapi. Nako, kahit na ikaw ay mapatay, kumita lang siya ng pera. Kahit masira ang kinabukasan ng mga kabataan, basta't makapag-push siya ng droga, malakas ang kita kasi magtinda ng shabu eh. Bino mo pati yung matandang ulyanin at kuba dun sa Nubaliches, titinda ng shabu. Eh hindi nga naman siya hulit, kuba at ulyanin pa eh. Ang tinda pala yung shabu. Eh hindi na iniisip ng mga tao nagtitinda ng shabu, kung makakapirwisyo sila sa mga kabataan, baka pati anak nila mapirwisyo. Hindi na naisip yon. Basta may pera ron eh, malaking pera yun eh. Kaya, nung araw mga kapatid, iba ngayon eh. Naramdaman ko eh, nung araw ho, ang bahay namin, walang bakal. Wala. Parang yung bahay dito, yung isang ano ito eh, isa sa mga matatandang bahay dito sa Quiapo, yung bahay ng Nakpil at saka ng mga Bautista ito eh, no? Historical house yan, may historical marker. Yan yung tapat natin na yan. Tingnan niyo mga bintana, walang bakal. Kapis lang, sasara mo lang paggabi, okay na. Ngayon, lagyan mo na ng bakal, todas ka pa rin. Kaya yung ating mga sambahayan, nagpapakita lang yung bahay lang tinitira ng tao ngayon, nagpapakitang mapanganib ang ating panahon eh. Bakit? May gwardiya sibil na sa labas, ang bahay pa'y libot ng matataas na pader at napakaraming mga bakal. Bakit? Tama yung sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib dahil ang tao magiging maibigin sa salapi. Ano pa? Tuloy. Mayayabang. Ako po, yabang. Hindi ko nasasabihin kung sino yung mayayabang. Unang-unang mayabang ngayon, mga pastor eh. Pero hindi ko nasasabihin. Tuloy. Mga mapagmalaki. Oh, mapagmalaki. Ano pa? Mapagtungayaw. Nako. Ano pa? Masuwayin sa mga magulang. Tama ba? Ano pa? Mga walang turing. Walang turing. Tuloy. Mga walang kabanalan. Tuloy. Walang katutubong pag-ibig. Tuloy. Mga walang paglulubag. Mga palabintangin. Tuloy. Mga walang pagpipigil sa sarili. Oh. Mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan. Datapwat. Tiyan mo na, masasama ano, pero may anyo ng kabanalan. Kung tignan mo, parang banal eh. Anyo. Baby, alas 3 pa lang eh, naka-uniforme ng kay puti-putik, nasa kapilya na eh. May anyo ng kabanalan. May dalang Biblia eh. Ang laman siya bu. Biro mo, hindi niyo nabasa sa periodiko. Biblia dala. Yung palang Biblia, binutas doon sa loob. Ang laman siya bu. Yung isa namang pastor, ang laman ng Biblia, barel. Nakaukit doon sa Biblia. Nilapastangan na yung salita ng Diyos, nilagyan ng barel. Oh. De may anyo ng kabanalan. Anyo lang. Ulitin. Na may anyo ng kabanalan. Datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. May anyo ng kabanalan pero wala sa kanya yung kapangyarihan ng kabanalan. Totoo o hindi? Di kayo na ho sumaksi. Pagka totoo ang sinasabi ng Diyos. Tapos na ba tayo riyan? Hindi pa ho.
Meron pang mga scientific proof of the authenticity of the words of God in the Bible. Sa susunod, magsama kayo ng mga scientist, ng mga doktor, ng mga abogado, at lahat ng klase ng nakakaintindi sa siyensya. Pag-aaralan ho natin how scientific the Bible is. Yung mga nakakaintindi ng siyensya. Sabi kasi nila, yung daw Biblia, hindi scientific eh. I will prove to you that the Bible is a scientific book. It is in harmony with science from Genesis to Revelation. Kung gusto nyo tumutol, magsama kayo nagtututol. And I am very, very much willing to talk with you. Yan po.